And so today is March 3, tama? March 2. Excited. March 2 pa lang. March 2, 2025. At least alam nyo na March 2 pa lang. So tama, bukas pa pala yung March 3. At natapos na po natin ulit ang 2 buwan ng taong 2025. At we have only 10 months bago matapos po yung 2025. Hindi ko po minamadali ang pagtatapos po ng taon. Kaya ako sinasabi ko po sa inyo na mabilis po ang pagbabago ng araw. Amen. At kung hindi po natin i-enjoy yung bawat araw or bawat moment, ay mapapansin po natin na parang halos walang nangyayari po sa buhay natin. Amen. Subalit kung nalamdamin natin ang bawat minuto, ang bawat oras nito, ay nai-enjoy po natin ang buhay natin sa lupa. Amen! Kagaya po ng mensahe ng ating Panginoon, ngayong linggong ito, na isang oras lang naman po, kung hindi po natin nalamdamin ang bawat salita at turo na ibibigay sa atin ng Panginoon ngayong hapon na ito, ay parang wala lang nangyari sa isang oras. Amen! Subalit, kung i-enjoyin natin ang pagkain ng mga salitang ito na i-review sa atin ng Panginoon, mararamdaman natin isang oras na yun ang dami na nating natutunan mula sa ating Panginoon. Amen! Amen. Kaya ang dalangin po natin na tayo pong lahat ay mag-enjoy at subukan po natin na namnamin ang sarap, ang lasa po ng mga salita ng ating Panginoon. Amen! Sapagkat ang salita ng Panginoon ang siyang tunay na pagkain ng ating kaluluwa. Amen. Kung ang kaluluwa po natin ay hindi natin pinapakain ng mga salita ng Diyos, ang kaluluwa din po natin ay nangugutom at nanginginig. Amen. Alam niyo naman po kung ano ang pakiramdam ng hindi po kumain. Amen. Na-try niyo na po yung nanginginig na kayo sa gutom kasi hindi pa po kayo kumakain. Diba? Nagiging abnormal na po yung ating sugar level sa blood. Kaya nag-high po, either tumataas or bumababa po ito. Kaya nagkakaroon po ito ng epekto sa ating pag-iisip at katawan. Amen! Kung kaya't ano ba ang dapat natin gawin sa katawan para hindi tayo magutom? Tayo po ay kumain. Amen. Sino po dito yung mga gusto ng kumain? Praise God. Alam ko po, lahat po tayo ay nakapag-lunch na bago pa tayo dumating sa church today. Subalit, gaya po ng nabanggit ko kanina, ang kaluluwa po natin ay kailangan din po natin pakainin. Amen. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, handa ka na bang mabusog? Ay, busog na daw siya. Or baka naman on a diet siya at ayaw nang magpakabusog. Ang pagkabusog na pinag-uusapan po natin dito ay hindi po pagkabusog sa mga physical na pagkain na pinapasok natin sa ating mga bibig. Amen? Kundi ang spiritual na pagkain na kailangan ng ating mga spirito at kaluluwa. Amen? Praise God. Kaya ang message po natin ngayong linggong ito ay pinamagatang, how can God speak to us? Pakisabi nga po yun. How can God speak to us? Amen. Dahil gaya na nabanggit ko, ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng spiritual na pagkain at kalusugan. Amen. Kaya ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating scripture sa araw po na ito. Amen. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Let us read the Tagalog or Filipino version. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang
sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, alam po namin na Ikaw po ang Diyos na nangungusap. Ikaw po ang Diyos na nagsasalita. Ikaw po ang Diyos na hindi po pipi sapagkat nais mo po na kausapin ang bawat isa sa amin. Alam din namin, Panginoon, na ang bawat salita na namumutawi sa iyong bibig ang siyang pagkain ng aming kaluluwa. Ang siyang tunay na nagbibigay ng kalakasan at magandang kalusugan sa aming spirito at kaluluwa, na siyang magbibigay din po sa amin ng magandang buhay sa mundo ito. So Lord, dalangin po namin na ang bawat isa ay mapusok sa iyong salita at maunawaan ang nais mo pong sabihin at iparating sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu. Ikaw na po ang magpaliwanag dito, O Holy Spirit. Speak to all of us and reveal what you want us to learn today. All we pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Praise God. Pwede na po tayo po. At binabati ko rin po ang mga nanonood sa atin sa Facebook Live po natin at sa ating YouTube channel na Amazing Grace Church, Dagupan City. Hello po sa inyong lahat. Si Mamay ko po ay nanonood po sa US. Nabasa ko yung sabi niya, God bless AGC. Mother, matulog na po kayo. Dahil anong oras na po dyan sa US. Ayan, nagpupuyat na naman si Mother. Of course, kasama din po natin ang iba pa ng mga kapatid natin sa live streaming po natin sa Facebook at sa YouTube channel. Amen. Again, ang title po ng message natin ay pinamagatang, How Can God Speak to Us? Pakisabi nga, pakitanong nga ang iyong katabi, How can God speak to you? In Tagalog, paano nga ba nangungusap ang Diyos sa iyo? Sige nga po, sagutin niyo nga po yung tanong ng katabi niyo, paano ka daw pinakausap ni Lord? Or sa papaanong paraan mo naririnig ang kanyang tinig? Amen. Sa papaanong paraan daw kayo kinakausap ni Lord? Sa cellphone po ba? Sa Bible. Amen. Sa papaanong paraan pa po? Through prayer. Amen. Sa papaanong paraan pa po? Through the Holy Spirit. Amen. Napakagaling po ninyo at nakikinig talaga kayo sa ating mga messages. Sa papaanong paraan pa po tayo kinakausap ng Diyos? Sa papaanong paraan pa siya nagbibigay ng kanyang mensahe? At yan po ang ating mga tutuhayan at aalamin sa araw po na ito. Amen. Sa katunayan ay napag-aralan na po natin ang dalawa sa major na pamamaraan ng Diyos para tayo ay kanyang kausapin. Question, ano po yung topic natin last Sunday? Kung papaano natin naririnig ang piling ng Diyos. Sa papaano paparaan, sa pamamagitan ng Holy Spirit or Banal na Espiritu at ni Jesus o ng kanyang salita na nasa Biblia, particularly sa New Testament. Amen. Okay, next question. Tanungin mo nga yung katabi mo, kinausap ka na ba ng Diyos? Kinausap ka na ba ng Diyos? Or hindi pa niya po kinakausap? Or never pa ba kayo kinausap ni Lord? Sino po nagsasabi na kinausap na siya ni Lord? Amen. Kasi baka expectin mo, siguro pag nasa langit na ako, tsaka kami mag-uusap. Hindi po kailangan na pupunta po tayo ng langit para kausapin niya po tayo. Amen. Dahil sa lupa pa lang po, ay gusto niya na, nais niya na tayong kausapin. Amen. So, tanong, sino ulit dito ang mga kinausap na ng Diyos? Amen. Ngayon, ang next na tanong ko sa inyo, nung kinausap kayo ni Lord, ano yung sabi niya? Sige nga, ano yung, sabi niyo, kinakausap kayo ni Lord. Nung kinausap niya kayo, ano yung sinabi niya sa inyo?
Pwede bang sabihin nyo naman sa amin para malaman din namin yung pinag-uusapan nyo ni Lord? Amen. Ano yung sabi ni Lord nung nang-usap siya sa inyo? Anong sabi niya? Mag-diet. Sabi. Yun ang narinig ko sa likod eh. Watch your diet, ganun ba? Tignan mo ang iyong kinakain. Ano yung pwedeng sabihin yun ni Lord na winawarningan niya tayo sa ating mga kinakain o pinapasok sa ating bibig. Bakit po? Dahil ang ating katawan ay ang kanyang kahanan, ang kanyang temple. Amen. And therefore, concern si Lord sa mga ipinapasok o ginagawa natin sa ating katawan dahil ang katawan po natin ang kanyang kahanan. This is the temple of God. Amen. So ano pa po ang mga sinabi sa inyo ni Lord? Auntie, ano po? Ano po? Wait, maghintay. Okay, maghintay ka daw, sabi ni Lord. Saan daw po kayo maghihintay, Auntie? Sa Jollibee Junction. Saan po? Saan daw kayo maghihintay? Sa inyong pinapanalangin. Amen. Sa inyong prayer request, sabi ni Lord, wait. Amen. Ano pa po yung sinabi sa inyo? Sister Mirna, ni Lord, attend ka ng church, sabi niya. Amen. Sabi, attend ka ng church. Ano pa yung sabi niya? Makinig ka muna. Huwag ka muna mag-cellphone. Amen. Magbasa ka ng Bible. Amen. And all the instruction na sinasabi niya through the scripture or through the Bible, definitely, sinasabi niya po yun sa atin. Amen. Bakit? Dahil gaya po ng sabi sa ating scripture, all scripture is God-breathed and hininga ng Diyos or galing sa Diyos. At ito ay useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Question. Okay po ba yung sound ng mic? Kasi parang dito po sa taas is medyo, sa baba, medyo ma-echo po siya. Pwede pong i-modulate natin ng konti yung sound. Pakibabaan po ng echo. Praise God. Sa mga nanonood po sa Facebook Live, hello po sa inyo. I hope okay po yung audio ng ating microphone. Amen. Ayan, sa Tagalog version, ang sabi po niya, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. In other words, galing sa Kanya. Kaya sa English, God breath, or galing sa Kanyang hininga. At ang bawat salitang ito na galing sa hininga ng Diyos ay kapaki-pakinabang. It's very useful sa pagtuturo ng katotohanan. Amen. In other words, kung gusto mong malaman ang divine truth or ang truth na naaayon sa katotohanan ng Diyos o na mula sa Diyos, tayo po ay makikinig sa Kanyang salita. Scripture or the Bible. Ito din daw po ay mahalaga sa pagsaway sa kamalian, yung rebuking. Dahil ang Diyos ay ang Diyos na nagtutuwid. Amen. So ito ay mahalaga din sa pagtutuwid sa libong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos. Sino po yung mga sinasabi dito na upang yung mga lingkod ng Diyos? Tayo po yun. Upang tayo ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. Praise the Lord. Nakikita niyo po kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos upang tayo ay maging ganap at handa para sa mga mabubuting gawain. Amen. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng wisdom. Amen. Or ng talino. O ng karunungan na hindi nakikita ng mundo. Amen. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katalinuhan. Ng katalinuhan na yun, o mga idea, thoughts na yun ay galing sa Diyos upang tayo ay mas maging wais sa ating mga desisyon or pinapangarap
o hakbangin. Amen. Praise God. Kaya po, alam niyo po, sa pag-aaral po, sino po dito yung mga na-experience na po pumasok sa school at nag-aral po? Amen? Sa pag-aaral po, say for example, may leksyon po kayo about a particular topic or isang kwento. Okay? Hindi po ba sa ating pag-aaral ng topic na yon o ng lecture na yon, nagkakaroon tayo ng pagsusulit or ng test? Tapos normally, ang tanong ay somewhat objective o yung mga sagot na mismo makikita mo doon sa kwento or sa topic. Amen. At ang nakakalungkot, doon natin binabase kung sino ang mga matatalino sa klase. Kung sino yung mas maraming naaalala sa topic. Amen? Na objective po yung tanong. Subalit, habang ako po ay nag-aaral ng Biblia, na-realize ko po na ang tunay na magagaling ay hindi po yung mga maraming naaalala doon sa detalye. Ang tunay na matatalino at magagaling ay ang mga taong maraming napulot na aral, maraming nakitang wisdom na galing sa Diyos doon sa kwento, doon sa topic na inyong pinag-aaralan. Amen? The point is, if for example, it doesn't matter if you memorize all the characters in the Bible if you don't know how you apply them sa buhay mo. Amen? Okay, may dalawang tao na nagbabasa ng Bible. Yung isa, magaling siyang mag-memorize at alam niya yung pagkakasunod-sunod ng tao sa Bible since the start of Adam and Eve hanggang kay Jesus. Memorize niya. Pero yung isa, hindi naman yun memoryado, pero marami siyang aral na napulot sa buhay ng bawat tao or character na yun na nabanggit sa Bible. Question, sino ang mas puno ng wisdom o ng karunungan sa kanilang dalawa? Si A or si D? Yung una o yung pangalawa? Yung B, yung pangalawa. Nakuha niyo po yung punto. Kaya nga, sabi ko, siguro kung sa pag-aaral natin sa school, ang assessment natin is not about how much or gaano karami ang na-memorya mo o naaalala mo, kundi ano mismo yung mga kaalaman, wisdom, knowledge, lesson na nakuha mo doon na maia-apply mo sa totoong buhay. Amen. At alam mo i-apply sa mismong buhay mo. Upang nang sa ganon, ikaw ay magiging handa at ganap sa mga mabubuting gawain. Amen. So I hope ganon din po ang epekto sa atin ng kasulatan o ng salita ng Diyos, which is the breath of God. Amen. Ang mga salitang ito ay hindi lang po natin dapat memorize, kundi tinitignan po natin yung wisdom, yung katalinuhan na galing sa Diyos patungkol sa mga salitang ito. Amen. Praise God. So ito po ang ating mga resources for this topic, how can God speak to us? So, yun po yung mga link sa internet na pinagkuhanan ko po ng mga points po na ito. Amen. And, just like I've said, yung first two po ay naging topic po natin last Sunday kasi I believe it requires at least a full service or 1 hour lecture para makita natin how the Holy Spirit and Jesus can speak to us. Amen. Again, tanungin mo nga yung katabi mo, paano ikaw sa buhay mo, paano naman sa'yo nangungusap ang Diyos? Aside sa Bible, sa Scripture, sa prayer, saan pa po yung mga nasabi nyo kanina, sa Holy Spirit, sa Jesus, o sa kanyang salita, paano pa po tayo kinakausap ng Diyos? Okay. So, this is still part of our series about hearing God's voice. Okay? So, inumpisahan po namin itong series na to last Sunday, and this is the second question for our hearing God's voice topic. Bakit po?
Ano po ba ang kahalagahan? Bakit natin dapat maging sensitive tayo or curious tayo or aware tayo sa kung paano nagsasalita o nangungusap ang Diyos? Bakit sa tingin nyo kailangang pag-aralan natin yung topic na to? Bakit po? Why? Because, di ba, ang purpose po natin, ano ulit yung purpose natin? To glorify God, na mag-glorify ang Diyos sa buhay natin. Amen. At isa sa mga purpose natin ay yung mabuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. And therefore, we should know the will of God. Amen. Di ba nagkaroon tayo ng separate Sunday na pinag-aralan natin yung 5C in knowing God's will. Na kailangan may conviction ka, may confirmation, pasok sa conscience, sa circumstance, sa counseling, at may peace, tama? So, kailangan doon mo makikita sa test na yun kung kalooban yun ng Diyos. Amen. Pero, bago ka magkakaroon ng conviction, kailangan mo munang malaman kung paano ba nang sasalita o nangungusap ang Diyos. Amen. Dahil doon sa 5C na test na mag-aralan natin, yung conviction, again, ang instruction, ang conviction, ang will should come from God Himself. So we should know how He can speak to us. Amen. So that through this series, we can filter the words na pumapasok po sa ating mga isipan. Amen. Dahil bakit po? Ang lahat po ng thoughts po ba na pumapasok sa isip natin ay galing kay Lord yung lahat? Yes or no? Hindi po. Sa susunod na topic natin, pag-aaralan naman natin yung filtering the voices na pumapasok sa utak natin. Yes, number 1, maaaring ito ay galing sa Diyos. Amen. Second, maaaring ito ay galing sa ating sarili. Amen. Pangalawa. At pangatlo, maaaring ito po ay galing sa kalaban. So there are 3 category in filtering the voices na naririnig natin or yung mga thoughts na pumapasok sa isip natin. So it could come from God Himself or from ourselves alone sa ating sarili or sa enemy. Amen. So now, let's first filter how can God speak to us so that through this medium or through this channel or through this mode or through these ways, nakikita natin papaano specifically tayo kinakausap ng Diyos. Amen. Malinaw na po ba sa atin how the Holy Spirit should enter our body? Malinaw na, di ba? Kaya nagkaroon tayo ng specific na message about sa Holy Spirit lang. Na i-compare natin yung baptism through the Holy Spirit na hindi yun yung water baptism na kailangan literal na ilubog tayo sa tubig. Amen. At nakita rin po natin that the Lord can speak to us through the Word. And we know that the Word is Jesus Christ. O yung mga mismong Bible verses na si Jesus ang nagsabi sa New Testament. Amen. Okay. So number 3. Ayan. Tama po kayo, kahit nakita ko kayo na si Sister Jean, tinaas siya yung Bible. Amen. Number 3, God can definitely speak to us through His Word, not just the Word of Jesus, but the Bible itself, or the Scripture. Amen. Later, I will give you a supporting verse about that. But number 4, tignan mo muna natin. Pwede rin daw po tayong kausapin ni Lord through prayer, sa panalangin, or sa ating mga quiet time with Him. Amen? Next, the Lord can speak to us through our previous experience or experiences. Amen. Next, the Lord can speak to us also through visions o yung tinatawag na pangitain o yung mga nai-imagine natin habang tayo ay gising. Amen? It could also through an idea or a thought. Amen. Next, the Lord can speak to us also through dreams, sa mga magitan ng panaginip. Amen. And that is biblical.
makikita natin mamaya how the Lord spoke to some people in the Bible through dreams. Next po, through other people. Amen? Pwede rin daw po tayo kausapin ni Lord sa pamamagitan ng ibang tao. Amen? Next, through things sa mga bagay na ginawa ng tao. Kagaya ng mga pelikula, mga awitin, o ano pang mga bagay yan na likha ng tao. Amen? And finally, pwede rin po tayo kausapin ng Diyos sa kanyang mga nilikha o yung mga creation ng Diyos o yung nature. Kagaya ng mga dagat, halaman, mga ibon. Amen? He can speak through things that God Himself created. Amen? So, picturean niyo na po yan. Dahil isa-isahin po natin yan for today. Okay. Number 1. Sabi po dito, God speaks to us in many ways. Marami pong paraan ang Diyos para tayo kausapin. Naniniwala po kayo doon? Ang Diyos natin is a creative God. And He cannot be limited to one form of communication. Amen? In other words, ang sinasabi ko po dito, yung 10 nabanggit ko po na paraan ng Diyos para kausapin po tayo is not an exclusive list. Amen? In other words, maaari pang ibang way na pwede tayong kausapin ng Diyos, kagaya ng hayop. Di ba nakita natin sa Bible, kinausap, nagsalita ang donkey. Amen? Naalala niyo po yung kwento ni Balak. Amen? Tama ba? Ni Balak na kinausap siya ng donkey nung hindi siya pinapapunta kay Balaam. Amen? Or Balaam. So, ganun po ka-creative ang Diyos at He can be more detailed in how He can communicate or paano niya tayo kakausapin. Because He is all-powerful, He is omnipresent, and He is sovereign. And the Bible is filled with accounts of God speaking to individuals, to families, and to nations. In the past, He spoke in many different ways. And that is still true until today. Amen? Kung gaano po niya kinausap ang mga tao sa Bible noon, hindi po imposible na kausapin niya rin tayo ngayon. Amen? Kagaya nga po sa awitin natin kanina, ano yung second song natin? Nothing is impossible. Amen? Naalala niyo yung mga times na meron kayong problema, may pinagdadaanan kayo, tapos all of a sudden, tutulog yung kantang yun. Tapos sabihin niya, nothing is impossible. Tapos ma-remind ka si Lord, sinasabihan ka niya, sa Diyos, walang imposible. In a way, parang pinakausap ka niya na huwag kang matakot. Dahil sa Diyos, ang lahat ng may pananampalataya at pananalig sa Kanya ay mangyayari. Amen. According sa Kanyang kalooban. Of course. Amen. So, yung mga nabanggit ko po kanina na iba't ibang pamamaraan ng pangungusap ni Lord sa atin. Question. Yun lang po ba yung ways daw ni Lord para kausapin niya tayo? Yes or no? Yes or no? No, kasi nga po hindi natin pwedeng i-box or ikahon ang Diyos na ito lang yung kaya niya. Amen. Next question. Yung mga pinakita kong 10, kasi tinategorize ko lang siya 10 para medyo kumaunti yung division nila. Kasi originally 15 po ito. Tapos na-realize ko parang haba-haba yung message kung gagawin ko siya 15. Kaya may mga pinagsama lang po ako or kinambine. Question, pwede po ba rin ba na i-combine niya yung iba't ibang paraan na yun para kausapin niya tayo? Na hindi lang, yung isang punto niya, sasabihin niya, hindi lang sa prayer natin, pwede i-confirm din siya ng awit or i-confirm din siya ng ibang tao. Amen? So, pwede po ba na lahat yung gamitin niya for a particular message sa atin lang? Amen. Praise the Lord. So, again, number 1, how can the Lord speak to us? This is the very important medium or channel ni Lord para kausapin niya tayo. And that is through the Holy Spirit. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So ultimately, sino daw po yung talagang nagtuturo at nagpapaalala sa atin sa mga bagay na galing sa Diyos? It's the Holy Spirit. Amen. Kaya nga na-bless po ako kanina, kasi kanina ko lang po nabasa, na meron pong isang account po sa Facebook na nag-message po sa ating message. Hindi ko po siya kilala, pero nabasa ko lang po yung message niya. Ang pangalan niya po ay si Sister Fanny Lazaro McCarns. Hello, God bless po sis kung nanonood ka po. Ang comment niya is about doon sa preaching natin last Sunday, which is hearing God's voice through the Holy Spirit and Jesus. Amen. Ito po yung sabi niya. I pray that this church, our church, will become Holy Spirit-filled, driven church, and that you will experience His signs, wonders, and miracles, deliverance, and healings of all kinds. Talk to the Holy Spirit every day. Tell Him every day after you wake up, good morning, Holy Spirit. Please help and lead and guide me today. Speak to me directly and by your word. Help me to be sensitive to your still small voice. Jesus said, I must go away so the Holy Spirit can come and be your comforter, your best friend, your great confidant, your great counselor, your joy, your peace, etc. My emphasis. Sabi niya pa, the Holy Spirit reminds us of God's Word. The Holy Spirit helps us to pray. And He prays through us. He helps us in our weaknesses and convicts us when we do wrong. So we don't be led by astray. Amen. And cultivate our life and walking with the Holy Spirit every day. And you will see your life full of godly fruits, full of peace, of joy, and satisfaction, favor, blessings, as well as He teaches us all things and so much more. Amen. I hope, God bless po Sister Fanny. I believe it is the Holy Spirit confirming this message to our church that as much as possible, gusto po ng Panginoong Diyos na i-acknowledge po natin na ang Kanyang Espiritu ay nasa atin at huwag natin itong walang bahala. Amen? Dahil hindi na po siya malayo sa atin, dahil nasa atin na po siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Kaya alam niyo po, kapag ninenervous po kayo, kung kinakabahan po kayo, sino po yung pinakamalapit po sa inyo na sa tatlong sa Trinity, God the Father, God the Son, God the Spirit, who among them is in you and the closest to you na automatic naririnig kayo agad? It's the Holy Spirit. Amen. Kaya alam niyo po, nung naiintindihan ko po yung Holy Spirit, lalo po sila sabi, Holy Spirit, ikaw na po magsalita, i-filter mo po yung aking bibig, nanawa, Holy Spirit, ikaw na magturo sa kanila, ikaw na magpaliwanag dito, puspusan mo ako ng iyong presensya, at nang sa ganun ay ikaw ang pumilos, at ang salita mo ang malaig, at hindi po ako. Amen. Yun po ang lagi kong sinasabi kapag before po ako nag-preach, especially sa ating pag tayo ay umaawit, pag-praise and worship. And then, alam niyo po, pag binabalikan ko po yung mga previous teachings po natin, particularly yung mga 4 years ago, 5 years ago, about sa Old Testament, di ba, pinag-aralan natin ng Genesis, Exodus, Leviticus, tapos pinapanood ko yung sarili ko. Alam niyo, na-amaze talaga ako na, talaga ba, sinabi ko yan? Talaga ba, alam ko yan? Kasi ngayon, hindi ko na sila alam. Alam niyo yun, kasi po, ang tao po, ang memory po natin, hindi po natin kayang i-stay sa utak natin lahat ng mga napapakinggan o naririnig natin. Amen. But sometimes, yung message, tumatatak po sa atin because we felt something. Amen. Mas tumatatak siya dahil sa message na yun, hindi mo man maalala kung ano yung mga pinagsasabi ng speaker, pero may naramdaman ka na something na yun yung hindi mo makakalimutan. Amen. So, again, pag nilulook back ko po yung mga previous message, like this message, kasi
Naging topic po natin ito sa ating Bible study through Zoom online August of 2020. So, magpa 5 years na po yun. At binabalikan ko po itong preaching na ito na ako po yung nagturo sa ating Bible study online. Tapos na-amaze talaga ako sa mga pinagsasabi ko doon na ngayon nakalimutan ko na or hindi ko na maalala or alam. Kaya sabi ko nga, tunay nga na ang Espiritu po ng Diyos ang nagpapaliwanag dito. Amen. At ginagamit na lang tayo. At kung willing po tayo na magpagamit, definitely, the Lord can use us through His Spirit para tayo po ay kausapin ng Diyos. Amen. Second point, God speaks through the Word of Jesus. I hope malinaw na rin po ito last Sunday. At kaya nga po sineparate ko yung 1 and 2 kasi I know kailangan talaga nila ng thorough explanation. Basahin po natin yung sabi sa Romans chapter 10, verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Jesus Christ. John 1:1, sabay-sabay po natin ulit basahin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In other words, the Word is no other than Jesus Christ Himself. Amen. John chapter 1, verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amen. Sino daw po ulit yung word na sinasabi po sa atin sa New Testament, particularly in the book of John? It's Jesus Christ Himself. And that word, the Word of God, became flesh. Ibig sabihin, nagkatawang tao ito para marinig natin yung audible na salita niya. So, sino pong tao yun? Si Jesus. And therefore, God became human through Jesus Christ, and all the words that came out from the mouth of Jesus Christ is definitely the voice or the word of God. Amen. However, true enough, nakalimutan ko kasi sabihin last Sunday, that you also have to filter the word na galing kay Jesus. Amen. Kasi kung titignan natin, may mga verses or messages siya na naka-address lang sa mga Jew, na applicable lang sa mga kalahi niya. And there are messages that covers or about the Gentiles. At kung mapapansin natin, si Jesus mas gentle siya sa mga Gentiles. At tayo po yung mga Gentile po na yun. Amen. Mas hard siya doon sa mga Jew, particularly sa mga priests, amen, o sa mga Pharisees na nasa Old Testament at sa New Testament, kasi sila po mismo ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. However, nami-misrepresent o nami-misinterpret po nila ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nire-review niya po sila. I hope klaro po yun sa atin. Kaya nga diba, tayo din po, kung nagre-review po tayo, dapat i-balance din natin kung yung pinagsasabihan natin is somewhat baby Christian or new found faith niya pa lang si Jesus. Hindi mo siya pwedeng basta i-review ng kagaya doon sa marami nang alam sa Bible. Amen. Kasi definitely iba ang dating sa kanila noon. Kaya yun po yung titignan din po natin. Kaya mapapansin po natin sa time ni Jesus, mas galing siya doon sa mga kalahi niya na hindi nila nakita na siya yung sinasabi sa Old Testament na darating at magliligtas sa kanila. Amen. Praise God. Third, God speaks to us through the Scripture. Of course, that is through the Bible. Again, basahin po natin ang ating Scripture reading. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Question. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, kailan ka nagbasa ng Bible? Kailan daw po?
nung birthday niya. Kasi ano, niregaluhan siya ng Bible, kaya nakapagbasa siya ng Bible nung birthday niya. Finally, nahawakan niya na, ay, ito pala yung Bible. Nandiyan, ito pala yung itsura niya. Okay. For this point, sino po dito ang na-experience na nabasa mo na yun sa Bible noon, pero nung pangalawa, pangatlo, pangapat, pang-limang beses ko siyang nabasa ulit, iba na naman yung sinasabi niyo. Sino po ang naka-experience noon na dati nabasa ko na to, pero hindi ko nakita yung wisdom na ito? Amen? Dati nabasa ko na to, pero hindi ganito yung effect niya sa akin before. Amen? The more that we read and study His Word, the more na mas nagiging malalim siya at mas maraming lesson or wisdom ang nare-reveal sa atin ng Holy Spirit. Amen? Kaya nga po, ako po kasi may favorite po akong series sa Netflix. Alam niyo, normally, hindi po ako nag-uulit manood ng series kasi syempre mahaba yun. Pero may series sa Netflix na pangalawang beses ko na siyang inulit na entire series. Kasi nga, the more na pinapanood ko siya ulit, the more na na-appreciate ko siya. Kasi mas lalo naiintindihan ko yung mystery doon sa series na yon. Amen? Kasi nga po, hindi mo siya agad talaga ma-appreciate kung unang beses mo pa lang siyang panoorin. Amen? Kasi ganun po yung mga suspense na movie. Amen? Yung malalaman mo lang sa ending na, ay, ganun pala. Eh, pero kung alam mo na yun yung ending pala, iba na yung appreciation mo sa movie yung simula pa lang. Amen? Kasi alam mo na yung twist niya, yung plot twist. So, ganun din po sa pagbabasa natin ng Bible na the more we study the Bible, the more there are revelations and truth na nanggagaling sa Diyos. Amen? That's why, hindi po natin talaga masasabi na kesyo na basa mo na yung Bible from cover to cover, ay alam mo na yung buong Bible or alam mo na yung kalooban ng Diyos. Amen? Sometimes, kailangan natin itong balik-balikan at ulit-ulitin. Dahil in every verses, in every scripture, the Lord can speak to us in so many ways, and in different times, in different moods, and in different situations, and circumstances of our lives. Amen? Kasi ako, naging will ko talaga sa buhay ko na bago ako mamatay, mabasa ko yung Bible from cover to cover. Kaya nga po, di ba meron tayong Our Daily Bread? Kasi di ba may guide doon na kung paano mo babasahin yung Bible in 1 year. So nasundan ko na po yung 3 beses. Pero noong binabasa ko po yung Old Testament ulit dahil tinuturo ko nga po siya sa inyo through our Old Testament series. At nire-research ko yung bawat verses at nire-research ko yung bawat kwento, mas marami tuloy akong nalalaman about that verse. Amen. Dati parang binasa ko lang yun, tapos dumaan lang siya. Pero nung iniisa-isa mo na siya, mas nakikita mo na may marami ka pa palang makikita sa salita ng Diyos na yun. Amen. Kagaya po yung sinasabi natin ngayon, na ituro na po ito before, pero tinuturo na naman ngayon. For sure, mas marami na naman po tayong makikita ngayon compared nung unang time na napakinggan natin ito. Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay tunay na buhay at hininga niya. At ang hininga ng Diyos ang nagbibigay ng buhay sa tao. Amen. Question, paano po nagkaroon ng buhay si Adan, ang pinakaunang tao sa mundo? Amen. Through God's breath. Ang hininga ng Diyos ay ibibigay niya kay Adan, kaya nagkaroon ng hininga si Adan. Amen. Kaya nga, parang nag-agree ako dun sa sinabi ni Princess. Kasi wala naman po kasing specific na sinabi kung paano bibigkasin yung Yahweh. Amen? Kasi in fact, kung titignan mo yung original wordings or letters ng Yahweh na pangalan ng Diyos, wala namang vowel yun. Amen? Y lang siya, walang A, W tapos H. Kung mag-i-stick tayo doon sa Yahweh na walang vowel, para siyang hininga na inhale tapos exhale. Napapansin niyo na, di ba yung it's the sound of the name of God is like the sound of a breath. Amen. Yung ganun, kapag hindi mo siya nalagyan talaga ng vowel, yung Y, W, H, ang pronunciation mo doon is yung itry mo nga pong mag-inhale tapos exhale kayo. Napansin niyo, kaya
definitely, nalala ko yung Bible study kami, sabi ni Princess, may nabasa daw siya na it's possible that the pronunciation of the Word of God, Yahweh, is not really Yahweh, but rather yung sound ng hininga. Amen? Because He is the one who gave us the first breath that gave us life. Amen? Kaya nagkaroon po tayo ng buhay. Praise God. Amen. Okay, number 4. Again, na-topic po natin ito. God can speak to us through prayer and quiet time. Kaya nga po, di ba, nagkaroon po tayo last Sunday, ng first Sunday of February, ng separate preaching about pray without ceasing. Kasi alam ko po, napapunta na po yung message natin about God, how the Lord can speak to us. And one of the ways of the Lord to reveal His will sa atin ay through prayer. Amen. And if we're not praying, hindi po natin malalaman ang sinasabi ni Lord. At hindi rin natin masasabi kay Lord kung ano yung nararamdaman or nafe-feel natin. Amen. Let's read this. Again, prayer is a two-way communication process. It is a way where God can speak to us, tell us desires, plans, and give us specific instruction. And it is also our way to tell to God what we feel and what is our desires and plans in life. Amen. So kaya po siya natawag na two-way process. Okay. Alam niyo po, recently, question, before ko yung i-reveal, sino po dito, kailan, tanongin yung katabi nyo, kapatid, kailan ka last na nag-pray? Kailan ka last na nag-pray na vi-noise out mo yung prayer mo kay Lord? Yung kayong dalawa lang, hindi po yung congregational prayer na marami tayo. Ang sinasabi ko po yung one-on-one, yung kayong dalawa lang ni Lord, yung sinasabi nila na two-way communication. Kailan ka nag-pray kay Lord nung huli? Kaninang umaga, amen, or nung papunta ka sa church. Amen. Alam niyo po, I have to be really honest with you. Kasi, di ba we say that God is an all-knowing God? Amen. At alam niya na yung nasa thought natin bago pa natin sabihin. Amen. And therefore, to tell you honestly, nagkaroon ako ng struggle nung sa prayer time ko when I realized that God is an all-knowing God. Bakit kanyo? Kasi ang pumasok sa isip ko noon, kung nasa isip ko na itong prayer na to, bakit ko pa sasabihin sa Kanya? All-knowing God naman siya. Doon ako nagka-struggle. Kasi diba, we always say that God is an all-knowing God. And therefore, whatever is in our mind, kahit kung iniisip mo pa lang, kahit hindi mo yan i-pray, alam niya na yun, naririnig niya na. Amen? However, I realize na kailangan yung thought na yun, i-communicate natin sa Kanya. Amen? Hindi dapat na nasa isip mo lang yan, kailangan i-relay mo yun sa Kanya. Amen? Bakit? Kasi po, sa buhay, na-realize ko, sa dami ng kaso na ninimediate ko po, na-realize ko na nagkakaroon po ng conflict ang mga tao. Bakit? Dahil walang proper communication. Hindi natin sinasabi yung tunay na nararamdaman natin doon sa isa. In a way, sometimes, oo nga, maganda yung nasa isip mo, maganda yung intention mo, pero hindi mo siya na-communicate, kaya ang tendency doon sa kabilang tao na kausap mo, nami-misunderstand ka. Amen. That's why, doon ko na-realize na it's not enough pala to think that since God is an all-knowing God, yung mga nasa thought ko, baka na siyang intindihin yun, di ba? Parang doon ko nakita na kailangan din pala siyang i-communicate kay Lord, kagaya ng mga thoughts natin na dapat din natin ipaliwanag sa kausap natin para maunawaan niya tayo. Amen? Bakit? Kasi po, nafe-feel ko po, na hanggat hindi kasi natin yung sinasabi, hindi natin kino-confirm kay Lord na yun talaga yung gusto natin. Amen? Na yun talaga yung gusto natin. And therefore, doon ko na-realize, Praise. Amen. And therefore, doon ko po na-realize
na mas powerful pala yung prayer natin kapag ka bino-voice out siya. Amen. Kapag ka lumalabas siya sa bibig natin. Amen. Bakit? Ang sabi kasi ni Lord, there's power in our tongue. Amen. There's power in our declaration. So, possible kasi na nasa thought mo po lang yan, pero kapag hindi mo siya sinabi, hindi mo siya dineclare, it's as if hindi mo talaga gusto yun. Amen? Just like for example, sometimes for you to really show your love to other people, hindi enough na dapat nasa isip mo lang na mahal mo siya. Kailangan may action or may gagawin ka, ipapafeel ka sa kanya to really show that love to other person. Amen? Kaya nga diba, nagkakaroon ng tinatawag na pride. Kasi sa family namin may ganun po kaming tendency na yung, like for example, yung papa ko hindi siya nag-I love you, ganun sabi niya mabangil, ganun pa. Huwag pa naman namin, mahal niya kami. Pero it is hard for him to say that I love you or yung thank you, ganun, kasi that humbles him down. Amen? Parang sometimes kasi nakita ko yung pride talaga na nasa puso natin na nag-hinder para sabihin yon. And I see and I believe na ganoon din po yun sa prayer natin. Sometimes, yung pride natin, na naiisip kasi natin na kahit hindi ko naman nasabihin kay Lord, makakapagkatagumpayan ko yan. Amen? Kasi sometimes ganoon tayo, kahit hindi ko na ipag-pray, kaya yan. Amen? Kahit hindi ko yan sabihin kay Lord, ano yan? For sure na yan, sure ball na yan, mangyayari yan. Diba? In a way, parang meron pang pride sa puso natin na through our own efforts ay magagawa natin yun. Amen. Hanggang sa darating yung point na paggrabe yung problema at nakikita mo na hindi mo na talaga siya kakayanin. Amen. At doon ka na lang talaga magpipray at i-voice out mo yung panalangin mo sa Kanya. Amen. Kaya sabi sa nabasa ko, we can utter our most sincere prayer when we are in pain. Amen? Kapag tayo daw ay may problema o mga pagsubok na kinakaharap, doon daw talaga natin nasasabi yung mga tunay at totoong prayer na lumalabas sa bibig natin. Amen? Kaya ang punto ko ngayon, hihintayin pa ba natin na dumating tayo doon sa punto na magluluhod na talaga tayo, hindi na talaga natin kaya, bago pa nung mas maunang pwede na natin agad isuko kay Lord, ay may isusuko na sana natin. Yun nga lang, hindi natin ginagawa. Amen. And I believe na para yung pride na yun ay mawala, kailangan talaga siyang sanggitin mo, i-voice out mo in a way na galing talaga sa puso mo. Amen. Bakit? Kasi po, meron din naman po tayong mga sinasambit o lumalabas sa bibig natin na hindi talaga natin miningin o hindi talaga totoo na gusto natin. Amen. Say for example, kapag ka magpa-promise ka, yung I hereby do solemnly swear or yung mag-oath ka, di ba sometimes yung pag-oath na yun as a public official na hindi ka magiging corrupt, amen, that you will not be involved in any corrupt practices of the government, di ba? Sometimes, scripted na yun, di ba? But if you really convict yourself na yung sinasabi mo doon ay talagang pinapangako mo or pangahawakan mo, hindi po ba mas may impact or power yun sa atin as compared kapag binasa lang natin or sinabi lang natin na hindi talaga natin niningin or galing sa puso natin. Amen? And therefore, I did really realize na it's really important for God, mahalaga rin sa Diyos, na sabihin natin directly sa Kanya ang gusto natin. Amen. At huwag natin iisipin na, di ba, Diyos naman na siya. Alam niya na yan. Amen. Kasi bakit kanyo? Marami pong Christian ang hindi na po nagpipray o nawala na po yung kanilang prayer time or quiet time because they thought that God is an all-knowing God. At kahit hindi nila sabihin kay God, alam niya naman yung sitwasyon mo. Amen? Kasi totoo naman yun na alam ni Lord kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero ang tanong, gusto mo bang i-involve si Lord doon sa situation mo? Amen? Amen. Praise God. Tanungin mo ang mo, kapatid, naiintindihan mo yung sinabi ni Pastor? Naiintindihan niyo ba yung sinabi? Naiintindihan niyo ba yun? Or I was like, naiintindihan niyo ba? Nakaikot-ikot na ako dito. Kasi
sometimes kasi, di ba, pag nagpipray tayo, especially kung sa pagkatulog na tayo, yung nakapikit na, di ba? Pero alam nyo, i-practice nyo po yung mag-pray kayo na binukusap nyo talaga siya. Yung may kausap talaga kayo. Alam nyo, sabi ko sa inyo, no, gaganda talaga yung pagsasalita nyo. Gaganda yung communication nyo ba? Kasi recently lang, parang alam ko na pag-inipan ko, na mayroon, hindi ko masyadong maalala yung eksena, pero mayroon talaga akong kausap doon na babae na mataba, floral yung kanyang kataw, yung damit. Tapos nung tinatanong ko siya, ano ang pangalan mo? Sabi ko sa kanya, ano na? ano yung pangalan mo? Kasi syempre, may client ka, may interview ka, tapos syempre kailangan kilala mo yung pangalan niya, alam mo yung pangalan niya para ma-address mo siya. Hindi ko na maalala yung mukha niya, pero yung katawan niya naalala ko pa. Tapos may sinabi siyang pangalan, hindi ko maintindihan. Tapos ano? Sabi ko, tapos sabi niya, vocabulary. Vocabulary yung sinabi niya, na naalala ko lang kanina, nung nasa van na kami, papunta dito, nung naglalahan kami, dumadaan kami sa tulay. Tapos kasi nagpipray ako sa isip ko, tapos yung, sa akin kasi personally, mas gusto ko yung nagpipray ako na hindi siya sa public. Yung kahit na nagpipray kami papunta dito, ako pa rin, I make sure na meron akong silent prayer. Tapos naalala ko talaga yung dream ko kagabi na, oh, ito pala yung ibig sabihin ng vocabulary na the more that you pray with the Lord, communicate with the Lord, yung vocabulary mo, mas lumalawak siya. Amen? Mas lumalalim siya, mas na-express mo kay Lord yung gusto mong sabihin sa Kanya in a way that walang pretension, amen? Walang pretension at wala kang tinatago sa Kanya at wala kang pinipigilan na hindi sabihin sa Kanya. Amen? Praise God. Kasi papasok po dito yung dreams mamaya in one of the ways of God to communicate with us. Ayan. Okay, so sa number 4, sabi po dito, through prayer and quiet time. Okay. So original message po na ito, magka-separate po yung prayer sa quiet time. Pero pinagsama ko po dito. Okay. Ang quiet time, mind you, iba po siya sa prayer, iba po siya sa devotion, iba po siya sa Bible study, o pagbabasa ng Bible. Ang quiet time, hindi ko yata nailagay dito yung definition niya. Ang quiet time is there is stillness. As in, totally wala kang ginagawa, hindi ka nagbabasa ng Bible verse, hindi ka dumitingin sa cellphone, hindi ka nakikinig ng preaching. In other words, ito yung parang nakatunganga ka lang. Pero intentionally, nakatunganga ka kasi gusto mong marinig ang tinig ni Lord. Parang alam yung mga nag-meditate, di ba, nag-meditate sila yung wala silang nakikinig, nakapikot lang sila, tapos nakaganon sila. Biblical po yung quiet time, tapos na-appreciate ko talaga yung quiet time nung napakinggan ko yung preaching ni Ed Lapis. Sabi niya, tignan nyo, yung mga matatanda ng panahon nila. So I'm sorry naman sa mga matatamaan. Yung mga matatanda ng panahon nila na wala pang internet, na wala pang wifi. Saan sila mahilig humiga o umupo? Saan po kayo mahilig umupo ron, auntie? May rocking chair po ba kayo? Sa rocking chair. Ay, wala kayong rocking chair. Kasi may rocking chair kami doon. Si mami ko kailangan may rocking chair talaga sa bahay. Tapos diba pag hapon maarman, sa pagkasinan, ano ba yung pagkasinan ng maarman? Tahimik, payapa. Kasi nga, wala namang wifi. Amen. Wala namang internet. So, lalo na kung wala kayong TV, lalo na kung mahal na araw. Na-experience ko ba noon yung mahal na araw na totally ang tahimik, wala talagang dumadaan sa kalsada? Kasi na-experience ko yun nung bata ako, tapos iniisip ko kung yung mga mas naunang generation, yung Holy Week nila, talagang totally in silence, in stillness, in quiet. Yun daw po yung sinasabi na nawawala. Kasi the more na we are quiet or spending time with the Lord and thinking about the Lord, the more that He can speak to us. Amen. Kaya nga sabi niya, tignan nyo, yung mga tao nasa ugoy ng duyan na walang ginagawa, walang iniisip, malawak ang kanilang nai-imagine. At kung saan-saan na sila napapadpad. Kung saan-saan na sila napupunta. Amen. Hindi nyo ba napansin na yun ang ninakaw sa atin ng internet? Kasi hindi na tayo nagkakaroon ng time na mag-wander. Kasi ako favorite ko noon, pag 5 p.m. na after church, pupunta po ako sa rooftop.
Kasi noon yung time namin, yung before pandemic, ang rooftop po ng bahay namin sa Bunuan, wala pa po siyang roof. Kaya pag hihiga po ako doon, tapos titigan ko lang po yung movement ng clouds from this part, dito siya doon. Tapos yung color ng sunset, ang dami naman yan nire-reveal. Amen. Sabi ko, ito pala yung sinasabi na quiet time na kailangan mag-step out ka sa world at mag-focus ka kay Lord na wala kang ginagawa kundi isip mo lang siya. But you are not listening to a preaching, you are not reading the Bible, you're not doing anything, you're just quiet, and that's unintentional. Say for example, yung nasa harap ka ng beach, tapos pinapanood mo lang yung movement ng alon, tapos yung hangin. Dahil nga walang distraction, mas nakakapasok ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit sa utak natin. Amen. So, kaya nga, di ba, sabi nila, ngayon ang mga bata, hindi mo na sila mapagbabasa ng libro. Kahit marami na sa mga bata kayo, hindi mo rin mapagbabasa ng novel. Bakit? Mas gusto na nila na manood ng Netflix. Mas gusto nila na makita na nila yung picture doon sa TV. Kaya nawala sa kanila yung skill na mag-imagine. Amen. Kasi kapag nagbabasa ka ng book, di ba dinidescribe doon yung environment, kung saan siya pumunta. Kaya napapagana yung thinking skill mo, napapagana yung imagination skill mo through reading a book. Yun daw yung ninakaw ng internet, ng social media sa mga bata ngayon. Kasi hindi na sila nagiging creative thinking when it comes to thoughts na nagagaling sa kanilang isip. And most of the thoughts na yan, kung filled ka with the Spirit of God, surely, galing yun sa Lord. Amen. Pansin nyo, di ba kapag may mga idle time tayo, hawak namin agad yung cellphone, tapos nag-post tayo ng notification, wala na yung nakatunga nga ka lang. Amen. Di ba? Wala na yung ganun. Parang, we always want to see something moving. Kaya hindi tayo nakakapag-isip. Kaya alam niyo po, nung napansin ko yun talaga, nung meron akong Candy Crush sa cellphone ko, I'm sorry. Sabi ko, ginamit ng kalaban tong Candy Crush para masayang yung oras ko. Amen. Kasi sa pag-Candy Crush na yun, sa tingin ako, sabi ni Lord, tutok ka doon sa Mobile Legends, di ba kung ano mga online games yan. Ang dami na pong bata ang nag-commit ng suicide, bumaba yung kanilang dugo, blood pressure, sa kakapuyat at namatay dahil sa mga online games po na ito na nahook po sila. Amen. I hope hindi po tayo punta sa ganong punto na naging bandage na po or nahinder na po tayo ng mga ganitong distraction at hindi na po tayo nakapag-focus kay Lord. Amen. So I hope malinaw po yung quiet time. Amen. Okay. Number 5, through our experience. Amen. Basahin na po natin ito. The Lord may allow something to happen by way of experience so that we can learn from them. Amen. Naniniwala po kayo na pwede tayong kausapin ni Lord through our previous experiences na nangyari na sa atin noon. Amen. And it may be our personal experience or the experience of others. Example, nung bata ka, tapos pag nakakita ka ng kandila na may apoy, di ba parang na-attract ka dun sa apoy, gusto mo siyang mahawakan. Kasi na-amazing, di ba, na parang ang ganda ng color niya, tapos dumidepende siya sa movement ng hangin. Dahil curious ka doon sa apoy ng kandila, hinawakan mo siya. Anong nangyari sa'yo? Asinit, napasok ka in Tagalog. Sa tingin mo ba, sa susunod na makakita ka ng kandila, hahawakan mo pa ba ulit yung apoy? Hindi na. So we can learn from our previous experience and that could be a way of God to tell you na di ba nangyari na yan noon? Di ba ganito na yung sitwasyon mo noon, ayan na naman siya sa harapan mo. Ang tanong, gagawin mo ba ulit yung nauna mong pagkakamali? Or, opo daw, sabi mo sa taas, gagawin ulitin niya daw. Kung sa second time around, hinawakan niya ulit o dinapaso siya ulit. Hindi na siya natuto. Amen. That's why, gagamitin ni Lord yung mga nauna ng experience natin para hindi na natin ulitin.
And again, I will point this out that it is wise to learn from our own experience, but it is wiser to learn from the mistakes or experience of others. Amen. Kasi kung ikaw yung bata, tapos nakita mo yung kaibigan mo na nung hinawakan niya, yung apoy, asinake siya, napaso siya, ouch, sabi niya. Sa tingin mo, gagayahin mo yung kaibigan mo na yun, nakakawak din sa apoy ng kandila. Hindi na. Amen. Amen. Tama po yun. Kaya it's wise to learn from our mistakes, but it's wiser to learn from the mistakes of others. However, may caveat po tayo. However, some lessons are better learned through our own personal experience. Amen. Say for example, ikaw nga yung bata, na nakita mo yung kaibigan mo na humawak dun sa kandila at nagsabi ng ouch. O ikaw, bakit niya siya nagsabi ng ouch? Try ko nga din. Di ba? Para ma-feel mo mismo kung ano yung pakiramdam na humawak sa apoy. So ikaw na ang lumapit din sa kandila at hinawakan mo din, ano yung sabi mo? Ouch! Sabi mo, ouch! Tapos, kaya pala siya nag-ouch kasi masakit pala, mainit pala, nakakapaso pala yung apoy ng kandila. Question, natutukad ba? Amen. Kaya sabi po dito, sometimes, si Lord kasi gusto niya na ma-experience natin na rin yun mismo para we can learn from it. Amen. But it is wiser kung nakita na natin na naging pagkakamali na yun ng iba, pero ginaya pa rin natin. Amen. Praise God. Next point, the Lord can speak to us through vision, ideas, and thoughts. Again, originally magkakahiwalay po ito, pero to shorten the message, pinag-isa ko po siya. Okay. Question, ano po ang tinatawag dito na vision? Ano po sa Tagalog ang vision? Ano po yung vision? Sa Tagalog, na napapanggit po lagi sa Bible. Vision is, sa Tagalog, pangitain. Amen, pangitain. It's an imagination na may picture na bigla mong naisip kasi para may nag-i-imagine ka or gising ka. Amen. That's a vision or pangitain. Example, yung naging vision ni Peter na may nakita siyang blanket na mayroong lamang iba't ibang uri ng hayop. Amen, na clean and unclean animals. Amen, di ba nagkaroon siya ng ganong vision? Hindi naman literal na bumaba sa harap na yung carpet. Vision niya lang yun. Ganun po yung tinatawag natin dito kasi baka isipin nyo. Nung time na yun, si Peter nakita niya talaga dito na may floating na carpet na may iba't ibang uri ng hayop. Hindi po ganun. Tayo din po mga tao, nagkakaroon po tayo ng ganong vision. Yung may picture sa imagination natin, may eksena. Amen? And pwede daw po gamitin yun ni Lord para tayo ay kausapin. Amen? In fact, ang mga vision na yun, or imagination na yun, ay pangitain siya pag tayo ay gising. Question, ano ngayon yung mga vision na yun pag tayo ay tulog? Amen. Kapag tayo ay tulog, yung mga imagination or vision na yun ay nagiging dreams. Amen. Kaya nga po alam niyo po, sa dreams, it's just that you are making an imagination or nag-iisip ka, yung utak mo, nagkakaroon pa rin niya ng imagination, nagpa-process pa rin siya kahit tulog po tayo. Kasi hindi po naman nag-i-stop ang brain natin na nagpa-function kapag tulog po tayo. So, nag-iisip pa rin yan, kaya nagkakaroon siya ng vision or ng picture. It's just so happy na tulog po tayo, kaya nagiging dreams po siya. Amen? Kaya kasi sinasabi ko, my God, nung law school po ako, mas gusto ko po yung magbabasa po ako or magre-review po ako, magpupuyat po ako. Dahil gusto ko po, bago po ako matulog, lahat ng nireview ko, papapaginitan ko pa. Amen. I mean, magpa-process siya doon sa pagtulog ko ng 8 hours. Para pag-gising ko, pag ready na ako sa recitation, mas na-retain sa memory ko yung nireview ko or yung pinag-aralan ko. As compared doon sa gigising ka ng maaga, tapos mag-review ka, tapos kapag hapon, klase nyo na. Kasi ang law school kasi gabi po siya, kasi gabi lang available yung mga abogado. Hindi ko po prefer yung gigising ng maaga, kasi po,
kapag nagbabasa na po ako, ninenervous na ako kasi alam ko na mamayang hapon, magre-recite na kami. Amen? Mas gusto ko yung, di ba, bukas pa naman. So magpupuwet talaga ako. I-review ko lang ng dapat ko i-review para sa kinabukasan. Tapos pag habang natutulog ako, sa panaginip ko kasi nagre-recite ako. Sa panaginip ko, kung ano yung mga nireview ko, sinasabi ko sa professor ko kahit hindi pa talaga actually nangyayari. Kaya parang napapractice na ako sa dream ko na, ay mali yung English ko doon, ay mali yung explanation ko doon na. Pero nare-realize ko, ay panaginip lang pala yun. Ay hindi pala ako natawag. Ganun. So, pagdating ng pagising ko, mas nagkakaroon siya ng ibang impact sa akin kasi parang in a way, na-imagine ko na yung pinag-aralan ko nung after ng tulog ko. Amen. As compared kapag gising ka tapos mamaya klase na. Hindi ko na yung ipapasok sa kukote ko. Amen. Hindi ko kaya yung magka-cram na mag-exam mamaya ngayon para magre-review. Hindi ko po yun kaya. Well, anyway, magkaiba po tayo ng pamamaraan ng pag-aaral. Meron din po yun sa pag-aaral ng Bible. So, do what is best for you to learn more about the Word of God. Amen. Okay, so God can speak through vision, ideas, and thoughts. Sabi ko sa Genesis chapter 15 verse 1, sabay-sabay po natin basahin. After this, the word of the Lord came to Abram and a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Okay, so let's see what a vision is. A vision is a glimpse of reality as seen by God. It may also be a glimpse into what God is doing or intends to do. And kaya usually, ang mga vision po na naisip natin pertains to a future event. Amen? Usually, yung mga na-imagine natin sa vision, mga mangyayari sa future. So, for example, nagiging vision mo na magiging abogado ka, magiging doktor ka, nakatayo ka sa stage, na ina-awardan ka, hindi pa naman siya nangyayari, pero pinapakita na ni Lord sa iyo through a vision. Malinaw po, kaya normally ang vision, it pertains to a future event. Okay. It may also be a glimpse into what God is doing or intends to do. And a vision is one of the primary ways that we are shown how to cooperate with the Holy Spirit. And this may be pictures or just knowing of God wants to do. Amen. Kaya nga diba, say for example, may nilook forward ka ng event. Say for example, na-excite ka sa kasal nyo or sa birthday mo. Di ba bago pa mangyari yung parang na-imagine mo na yung mangyayari doon sa event? Parang nagkakaroon ka na ng vision. Amen. Tapos minsan, ang vision is either maganda o hindi maganda. Yung parang tinatawag nilang premonition. At pwedeng gamitin yun ni Lord para kausapin tayo or may i-reveal siya sa atin. Amen. If you are seeking God, sabay-sabay po natin basahin. If you are seeking God about something and a picture suddenly pops into your mind, don't get angry with yourself for letting your mind wander. It may be that God is speaking to you. The picture you see may not seem to have anything to do with what you were praying or thinking about. So when it comes, stop and ask God what He's saying to you through that vision. Amen. Kasi sometimes, hindi po aksidente na naging vision mo yun. Amen. Kasi iba po ang thought, idea sa vision. Ang vision po kasi may picture siya. May pangyayari sa isip mo. Pero kapag thought, it could be an idea na pumunta ka dito, pumunta ka dyan, bilhin mo to, gawin mo dyan. Pero walang specific na pangyayari doon sa nakikita mo. It's just that may pinapagawa sa'yo. Nakita niyo po yung difference ng vision sa idea or sa thought. Amen. I hope ma-visualize niyo po yun. At sinasabi ko ngayon dito na kung ginawa ko ni Lord yun kay Peter na nagpakita siya ng vision para sabihin kay Peter na ngayon, hindi ko na ino-consider ang tao na kailangan kainin mo ito, kainin ka, hindi bawal mo kainin yan para ihiwalay ang mga taong malinis na hindi malinis. Amen? Kasi nga, ang sinasabi na ni Lord is that ang mahalaga ay hindi na pinapasok ang mahalaga ay hindi na yung ipinapasok mo sa iyong bibig, kundi ang lumalabas na
sa iyong bibig. Amen? Kasi dati they were particular about what they will put inside their mouth. Amen? Kaya they categorize yung mga hayop at mga pagkain na marumi na hindi nila pwedeng kainin at malinis na pwede nilang ipasok sa katawan. Amen? Kaya nakita na yung vision na yun at na-realize niya na yun palang ibig sabihin yun. So, sa ating panahon ngayon, pwede rin magpakita si Lord sa atin ng vision na meron po siyang message na gustong ipakita through that vision. Question. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, naka-experience ka ba ng vision na galing kay Lord? Na-experience nyo na po yun? Nagkaroon po kayo ng vision po? Amen. Sa vision po na yun, next question, ano po yung nakita ninyo? Ano po yung naging vision po na pinakita ni Lord sa inyo sa vision na yun? I hope that we're able to appreciate yung mga thoughts na pumapasok sa isip natin because it is probably or possible na pwedeng may message si Lord sa atin through that vision, through that idea, or through that thought. Amen? And again, gusto ko na pong sabihin ngayon na hindi din po lahat ng mga vision natin ay galing kay Lord. May mga vision po tayo na personal lang natin yon or galing po sa kalaban. Amen? Especially kung ang vision mo, nakita mo sinaksak mo yung away mo. Sa tingin mo si Lord ang nagpasok sa utak mo na sa vision mo na yun, sinampal mo siya. Bumawi ka, di ba? Kasi yung ang nagpasok sa utak, nag-impress sa utak mo na gawin mo yun. I don't think that the Lord will put that vision sa isip mo. Amen. Okay, next po, ito na po yung sinasabi po natin, yung through dreams. Amen. And like what I said kanina, yung vision po natin, normally kapag gising po tayo, nag-i-imagine tayo, tas gising. Pero ang mga dreams po na ito po yung mga nai-imagine natin habang tayo po ay tulog. At pwede po tayong kausapin ni Lord through our dreams. Amen. Example po ay si Joseph. Naalala niyo po ba na si Jose, asawa ni Mary, na kinausap siya ni Lord through a dream para sabihin sa kanya na nagbubuntis si Maria at she was conceived by the Holy Spirit. Amen. Question, paano sinabi ni Lord kay Mary na siya ay buntis or was conceived by the Holy Spirit? Through an angelic visitation or by an angel or through an angel. So, nakita niyo po, that's a different mode na naman ni Lord para kausapin tayo through an angel. Amen. Parang sina Zechariah, Elizabeth na kinausap ni Lord through an angel. Ganun po ang nangyari kay Mary. Pero kay Joseph, ang asawa po ni Maria, or ang fiancé niya sa panahon na ito, ay nangusap sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng dream. Amen. In other words, kinonfirm ni Lord through the dream of Joseph na hindi nagsisinungaling si Maria at galing talaga sa Diyos yung sinasabi sa kanya ni Maria na siya ay buntis at ito ay mula o galing sa Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya he was conceived by the Holy Spirit. Amen. Basahin po natin ito. If God used dreams in the Bible, He certainly can and does use them now. Amen. Joel spoke of the importance of dreams when he prophesied. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams. Amen. Kaya nga po, hindi ko makalimutan, meron po akong nabiling Bible, nabili na libro, Christian book, sa book sale noon, na ang title niya ay Hearing God Through Dreams. Hearing God Through Dreams. Doon po sa libro na yun, nagbigay po siya ng specific instruction na kapag ka nananaginip ka, as much as possible, kailangan mong gumising, tapos isulat mo lahat yung detalye na napaginipan mo. Tapos i-process mo siya kinaumagahan. Bakit? Kasi kapag ka hindi mo yun
isusulat agad, makakalimutan mo siya. At in other words, mawawalan ng importansya or significance yun sa'yo. Amen. Kaya ngayon, ulit ko po yung sinasabi ko kung series sa Netflix na pinapanood ko, ganun kasi yung ginagawa sa mga teens o sa mga teenager na tutulog sila sa isang malaking coliseum, tapos pag nananaginip sila, meron silang hawak na parang recorder. Sa recorder na yun, sinasabi nila agad kung ano yung napaginipan nila, tapos matutulog sila ulit. Kaya alam niyo po yung napaginipan ko po si Papa ko po na nasa langit na siya. I believe may significance yun. Bakit kanyo? Kasi right after that dream, nagising po ako. Tapos kinuha ko po agad yung cellphone ko, tapos sinulat ko po yung detalye kung ano yung nangyari sa dream. Kasi po ang tendency, kapag ang panaginip po natin ay mas maaga, say for example, natutulog ka ng 10, tapos nanaginip ka ng 11, tapos magigising ka, hindi mo na maalala yung dream na yun, tapos diretso ulit yung tulog mo. Pag gising mo ng 7 a.m., hindi mo na maalala yung dream na yun. Amen! Most of the time, ang dreams natin ay nagiging significant kasi right after that dream, nagigising po tayo. Amen! And sometimes again, that dream should be away or should come from the Lord, yourself, or through the enemy. Amen. Just like yung panaginip ko na po yun, na napaginipan ko po si Papa po namin. That's the first time na napaginipan ko siya since nung namatay po siya. Kasi kami magkakapatid po, gusto namin makita or kahit mapaginipan man lang si Papa po namin. Kasi nga po, namatay po siya sa US na hindi po namin siya kasama nung last moment niya sa lupa. So, ini-aim namin that at least magpakita siya through a prayer, through a dream. And hindi ko talaga makakalimutan yung dream na yun kasi I know that the Lord is telling me something na huwag ka nang magambala, huwag ka nang malungkot dahil nandito na ang Papa mo. Kasama ko siya na mayroon na siyang bahay, na binakuran ko yung bahay niya kasi na kinakain ng mga manok yung pagkain niya. Amen. Naalala niyo po yung kwento ko sa inyo yung dream ko na yun. Kaya doon ako nagkaroon ng peace kasi praise God because I believe it is a message from the Lord that my Father is now enjoying eternal life with Jesus. Amen. Praise God. And then I realized na sa buhay nating mga Kristiyano, hindi dapat tayo natakot sa kamatayan. Amen? Hindi dapat tayo natakot sa kamatayan. Why? Because if we know that heaven is for real, and that if we know that doon tayo pupunta after ng buhay natin sa lupa, hindi ba parang mas na-excite tayo at pinaghahandaan natin yung moment na yun? Hindi ko po alam sa inyo, kasi nga di ba ang mundong ito, kinakatakutan ang kamatayan. Di ba ang mentality sa mundong ito, nakakatakot ang mamatay kasi ilalagay ka sa kabaong. Tapos may mga, ang tawag ito, yung mga flower. Pero kung you are filled with the Spirit of God, and He would reveal to you what will happen to your soul after your death, and you will go to heaven with Jesus and have peace. Di ba? No more pain, and there's joy. Sino hindi ma-excite doon, di ba? Amen. Pero ang punto ko, kung naman papatay yung sarili mo, magsisisay ka kasi gusto mo na pumunta sa langit. Hindi po ganon. Amen na magpangunahan mo yung ano kasi, di ba pupunta ako sa langit, ngayon gusto ko na mamatay. Hindi ngayon, magpapamatay ka. Hindi po ganon. You should allow the Lord to take your life. Amen. And doon ko na-realize na kapag ang isang tao ay kinuha na ni Lord kasi namatay na siya, definitely, it is the Lord's plan to take him na talaga. Amen. And I don't know about you, pero at some point and then somehow, I'm looking forward na makikasama ko rin si Jesus ng personal. Amen. Na hindi lang natin siya pinag-uusapan dito sa church, but rather, kasama ko na din po siya sa langit mismo, face to face. Amen. Tapos sasabihin niya sa atin, job well done, my good and faithful servant. Amen. You have lived a life, amen, na devote or nagamit para sa kanyang glory. Amen. Next point, the Lord can speak to us through other people. Of course, gagamit si Lord ng ibang tao kagaya nitong preaching para kausapin niya tayo. At pwede rin po nagamitin niya ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak,
mga classmate, mga katrabaho, or even a stranger po na ibang tao para magsalita siya through them. Amen. Naalala niyo po yung sa conviction, di ba? After conviction, na ikaw nakafeel na sinasabi yun sa inyo, Lord, ano yung susunod na C? Confirmation. And sometimes may mga magko-confirm sa ibang tao na sinasabi rin ni Lord sa kanila na gawin mo yun. However, basahin po natin itong next point. God speaks through whatever or whomever He chooses, but never in disagreement with the Bible. Amen. Pwedeng magsalita o mag-usap si Lord sa atin through other people. Pero, kung galing yung kay Lord, definitely hindi yun magiging contrary or against the Word of God. Amen. Kasi sometimes may mga preacher or pastor din na nag-speak, pero they go against the Bible. Amen. They say something that is not anymore doctrinal or biblical or spirit-filled. That's why we also have to study the Word itself sa sarili po nating mga panahon, oras, effort, at time. Amen. Because while we are listening to other people, the word that we listen or hear through them, for it to become a message from the Lord, it should never be in disagreement or contrary with the Bible. Amen? Amen. Next point, 9 po. Through things created by people like movies and song. Ito na po yung mga bagay na gawa po ng tao, kagaya po ng mga pelikula or awitin. Amen. Question, sino po yung kinausap ni Lord kanina habang tayo po ay umaawit at nag-praise and worship po? Amen. Sino po? Di ba sometimes, gaya na nung sabi ko, pag may kinakatakutan tayo, tapos bigla natin maririnig yung God is fighting for us. Di ba, parang may gano'n na, hindi ko yung makalimutan, may one time na parang meron tayong kinakatakutan or parang merong umaaway sa atin, but the Lord will comfort us through His song or words na nakikita po natin sa mga Christian movies or Christian song. Ayan. Basahin po natin ito. Have you ever been reading the Bible when you came across a scripture that seemed to jump right off the page at you? And when that happens, it's the Holy Spirit bearing witness that this is a message to you straight from the heart of God. Next point. The same thing may happen when you are listening to a song on your radio or watching a movie or even driving down the street. Suddenly, a phrase, a picture on a billboard or just about anything else grabs hold of you. And you know, God is speaking to you. Your heart may start pounding, or your friend suddenly may sound as if he's speaking in an echo chamber. Or you feel emotion rising up in you for no apparent reason at all. All of these things happen because you are standing in the presence of God and God is speaking to you. Amen. Naalala niyo po yung some moments sa buhay niyo na parang hindi accident na biglang sinabi ng radio announcer ganito. O sinabi nung nakita niyo sa YouTube or sa Facebook or sa social media, in a way parang ginagamit sila ni Lord para magsalita ang Diyos sa atin. Amen? I'm sure marami na po tayong napanood na movie, whether it be Christian or secular, because I believe even in secular movies or even through secular songs, the Lord can speak to us. Amen? Amen. And lastly, and po, finally, God speak naman through nature o yung ginawa ng Diyos. Amen, yung number 9, yung mga bagay na ginawa ng tao, like mga pelikula, or mga gamit, or mga movie, or songs, or mga billboard. Pero this time naman, for the last, God can speak through nature. Say for example, ito pong flower na ito, tignan niyo po yung flower. Question, do you think mayroon pong nag-design po itong flower na to, na napaka-intricate and detailed ng kanyang color?
na yung corner ng petal na is somewhat yellow po. Tapos yung inner ng petal na is maroon. Tapos yung pinaka center ng flower niya ay spotted yellow. At napansin nyo ba na iba yung design niya doon sa white Malaysian wax? Kanina po, nung paalis po kami ng bahay, tapos nakita ko po yung mga flower ni Mami po sa paligid po namin. Specifically mga bougainvillea. Kasi na di ba pag February, panagdo na. Di ba, panagdo na is pag-bloom. Okay, pag-bloom or pag-bloom ng mga halaman, pag-bloom ng mga flower. Ang ganda po nila, amen. Then sabi ko, kung yung mga flower natin na peke, for example yan, meron po bang nag-design yan? Meron po bang nag-isip na ganyan ang color ng petal? Tapos, di ba fake po yan? Sino po gumawa dyan? Tao. Sa tingin niyo po walang gumawa po nito. Bigla na lang pong lumabas tong flower na ito na, ay basta, ganyan na yung ano, picture. Sa tingin niyo, parang ito, bakit may ganyan siya? Ano po, this is a fresh flower. Ano pong tawag sa flower na to? Ano po? Anthurium, tama. Bakit iba ang itsura niya doon sa isa? Huwag na po tayo lalayo sa flower. Tignan mo po yung katabi niyo. Pareho naman kayong may mata. Amen. Pareho naman kayong may ilong. Pareho naman kayong may bubunganga. Pero bakit iba yung itsura niyo sa kanya? Di ba? Unique, right? Pare-pareho tayo ng may physical features sa katawan natin. Pero, we are different in our appearance. And I believe, we believe that somehow, a higher power or a higher being is involved in designing your feature, yung itsura mo. Amen? Kaya nga, sabi ko din, pag titignan natin yung katawan natin, kasi nung last kahapon nung lunch, nung hinawakan ko yung puso ko, sabi ko, tapos tumitibok siya. Tapos kung pag-aaralan natin yung puso, tapos yung mga part niya, bakit nyo naisip na kailangan may 4 chambers yun, nadadali doon yung dugo? Parang hindi aksidente na doon yung lokasyon niya. Tapos, kung pinaghiwa-hiwalay mo kasi yun, wala silang purpose, wala silang safety. Pero bakit pinagsama-sama na ganoon dapat yung connection ng puso sa lungs, sa brain, para magkaroon tayo ng buhay. Do you think walang nag-isip nun? Amen? Kaya nga, alam niyo po, hindi ko makalimutan yung sabi sa isang movie na napanood ko. Sabi niya, Einstein believes that the more that he studies the universe, he believes in the existence of a higher being. Amen. Sabi niya, the more daw na pinag-aaralan ni Einstein yung universe, yung existence ng tao, the more daw na napapaniwala siya na may Diyos. The more na na-realize niya na mayroong powerful na being behind all of this. Kasi bakit? They are all interconnected and there is a process. Amen. And they are all in order and organized. Amen. Praise God. Basahin po natin yung Psalms chapter 19 verse 1 to 2. The heavens declare that the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. Amen. At alam niyo po, kasi di ba Bible study natin ito naging topic ng pandemic noong 2020. So pinakinggan ko rin po yung inyong mga testimony about how the Lord can speak to you. Kaya tinanong ko kayo kung anong pamamaraan kayo niya kinausap at sa paanong channel or paraan doon sa mga nabanggit natin na 10. Hindi ko makakalimutan sa testimony na pakinggan ko lang kagabi. Ang example dito ni Auntie, naalala niyo po ba? Kasi sinabi niyo po doon na noong 2020 ng August, di ba August po yung birthday naman, July. Tama po, July. July po yung birthday niya, tama. Last week of July. Ang sabi niyo doon sa testimony ninyo, nag-pray ako kay Lord na nawa yung orchids ko ay mag-bloom, mag-flower sila sa birthday ko. Yun daw yung prayer niya. Imagine, napaka-specific talaga ng prayer niya. Mag-bloom or magbunga or mag-flower yung halaman niya sa birthday niya. Tapos, nung dumating yung birthday niya, which was on of July 30, 2020, pagtingin niya raw po sa bintana niya, nakita yung orchids niya, mayroon daw po 7 napakagandang bulaklak ng orchids.
O, tingnan hindi yung kumaalala, auntie, di ba? Sabi ko sa'yo, di ba pakinggan ko rin yung mga previous preaching ko. Talaga ba, sinabi ko yun? Talaga ba kaya sa bunganga ko? Ina-amaze po ako. Sinabi niyo po yun, auntie, na in a way, pinakita ni Lord na kinonfirm niya na yung flower na yun ay gift niya sa inyo nung birthday niyo. Kasi doon siya specific na nag-bloom at 7 yun. Can you now see how the Lord can speak even through flowers? Even through things that He created, the nature, amen. Kasi tumatak yun sa akin among all the many testimonies na napakinggan ko sa inyo. Si Auntie yun ang testimony niya. Kaya ngayon, Auntie, ang tanong ko, naalala niyo pa po na testimony niyo yun noong 2020. Hindi na po, di ba? Kaya sinasabi ko po, ang pag-aaral ng salita ng Biblia, it's a continuous process. Hindi po keso pinag-aralan na natin yung Genesis noon ay tapos na. Hindi mo na siya babasa, hindi mo siya pag-aaralan. Kasi the more na pinag-aaralan mo siya, the more na nare-realize mo na there's more to learn about the Word of God. Amen! And finally, as God speaks through the Holy Spirit and His Word, Jesus Christ, all the more that He should speak through His church, Amazing Grace Church. Amen! Kaya nga, alam niyo po, yung pinasa ko kaninang message ng isang kapatiran, from abroad po siya kasi nakita ko yung picture niya, kasi ibang bansa po siya, nanawa maging spirit-filled ang church natin. I believe na kung ginagamit ni Lord yung mga ways na yun, na napag-aralan natin para kausapin siya, naniniwala po ako na gagamitin niya rin po ang church natin, ang Amazing Grace Church, para kausapin niya po ang bawat isa sa atin. Amen! Amen. So this is our prayer. Lord, speak to your people through your church, through Amazing Grace Church. Amen? Nais po ba natin na mangusap ang Diyos sa pamamagitan natin? Amen? And let me remind you once again that we, the people of God, are His church, our temple. Amen? Tayo po mismo ang templo o ang tahanan ng Diyos. Ayan. So, let's review how can God speak to us. Number 1, Holy Spirit. Number 2, Jesus. Number 3, Bible scripture. 4, prayer, quiet time with the Lord. Of course, to experience visions, ideas, thoughts, through dreams, through other people, through things created by people, and through nature or the creation of God. Amen po? Napicturean niyo na po ba yan? And gaya lang sabi ko, hindi po ito exclusive list. Hindi lang po natin dito mangungusap ang Diyos. There are as many other ways that He can do to speak to us. To God be the glory. Palpakan po natin ang ating Panginoon.